May pakiramdam ka na ba na ang kabutihan mo ay parang bigat na ang kamay na laging handang tumulong, minsan bumabalik na walang laman? Ngayon, dadalhin kita sa isang tahimik na daan sa mga lumang sulat at mga yapak na walang sapin sa bakuran ng simbahan, kung saan ang mga kwento ng ordinaryong tao ay nakita ang matatag at maawaing tingin ni Padre Pio. Ang matutuklasan natin doon ay maaaring magpabago sa paraan ng pagtulong mo sa mga mahal mo nang hindi tumitigas ang puso kundi nagpapatalas ng pagkilala. Nagsimula ang kwento sa isang malamig na madaling araw nang si Clara, isang guro na may matamis na boses at pagod na mga mata, ay dumating sa San Giovanni Rotondo na may maliit na maleta at isang pangakong binulong. Gusto ko lang maintindihan, dala niya ang mga alaala ng walang katapusang pakiusap, ng mga pabor na nagpagod sa kanya at ng isang pagkagilty na hindi siya mapatulog. Habang tinatawid niya ang patio ng kumbento, nakaramdam si Clara ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang mahinang hangin ay parang nagbigay ng espasyo sa kanyang dibdib at sa unang pagkakataon, pinayagan niya ang sarili na huminga ng buo. Ang tagapag-ingat ng sakristya ay magalang siyang sinalubong. Siya ay isang matandang lalaki na may mahinahon na pananalita at tinatawag ang lahat na anak. Dinala niya si Clara sa isang silid ng mga lumang dokumento kung saan nakalagay ang mga sulat, testimonya at mga piraso ng buhay na hinawakan ni Padre Pio. Dito, sabi niya, hindi lang milagro ang iningatan ng mga tao. Nag-ingat din sila ng mga desisyon kung kailan tutulong, kung kailan tatahimik, kung kailan luluhod, at hahayaan ang Diyos na magsalita para sa atin. Pumikit si Clara at humingi ng lakas ng loob upang makinig. Ang unang salansan ng papel ay nagkwento tungkol kay Nereo, isang talentadong binata na, gayon paman, ay parang walang direksyon sa buhay. Marunong siyang kumanta, sumulat at magkumpuni ng mga simpleng bagay, ngunit mas gusto niyang gamitin ang dahilan na hindi patas ang mundo. Ang kanyang pamilya, sa takot na baka siya bumagsak, ay sinusuportahan ang kanyang mga walang silbing desisyon. Hanggang sa isang araw, dinala siya sa kumpisalan, walang sermon. May isang tanong, "Anak, ano ang magagawa ng Diyos para sa iyo na ayaw mong gawin para sa iyong sarili?" Ang pangungusap ay patuloy na umalingaw-ngaw kay Clara. Ang pagtulong ay hindi pagpapalit sa mga hakbang na kaya namang gawin ng isang tao. Ito ay pag-iilaw ng posporo sa gabi at paglayo upang makalakad siya sa sarili niyang mga paa. Nagbasa si Clara at naalaala ang sarili niyang kapatid na laging humihingi ng pera para magbagong buhay sa susunod na linggo. Sa bawat tulong, ang susunod na linggo ay hindi kailanman dumating. Sa silid ng mga dokumento, parang bumabaluktot ang oras at isang mahinahong pag-unawa ang nagsimulang mabuo. Hindi kawalan ng pagmamahal ang pagsasabi ng ikaw na ang bahala. Ito ay pagmamahal na lumago at tumatag. Sa makipot na pasilyo, isa pang folder ang naghihintay sa kanya. Mula rito ay lumalabas ang mahinang amoy ng lavender na parang may naglagay ng isang piraso ng hapon doon. Ito ang kwento ni Augusto, isang lalaki na ayaw tumanggap ng payo. Mayroon siyang perpektong ngiti at laging may handang sagot, ngunit sarado ang kanyang puso. Nang magalok ang isang kaibigan na ayusin ang kanyang mga gastusin, tumanggi si Augusto. Gusto niya ng imahe ng pagiging independent nang walang katotohanan ng pagsisisi. Sa mga anotasyon, isang sipi ang nakaagaw ng kanyang atensyon. Ang biyaya ay dumadaloy sa mapagpakumbabang lupa tulad ng tubig na bumababa mula sa mga bundok patungo sa lambak. Naiintindihan ni Clara na minsan ang pinakamahusay na paraan upang tulungan ng isang mayabang ay ang maghintay na gusto niyang tulungan siya. Habang nagbabago ang mga pahina, nagkakaroon ng laman ang salaysay. Hindi ito isang listahan ng mga pagbabawal. Ito ay isang mapa ng pag-iingat. May mga pagkakataon na ang iniaabot na kamay ay magiging tulay, sa iba magiging saklay na humahadlang sa pag-usad. Ang pagkilala ay hindi nagmumula sa takot kundi sa pakikinig, at ang pakikinig ay natututunan sa presensya. Bumalik ang tagapag-ingat na may umuusok na tsaa at
at 2 tasa. Hindi madali anak ko, sabi niya. Gusto ng puso na ayusin ang lahat ng madalian. Ngunit ang nagmamadaling kawanggawa ay maaaring magtago ng pagkabalisa ng tumutulong. Nakita mo na ba? Ngumiti si Clara na may hiya. Nakita na niya sa bahay, sa trabaho, sa simbahan, ang pagnanais na iligtas ang iba upang hindi harapin ang sariling pagod. Dito, dagdag ng tagapag-ingat, natututo tayong maghintay kasama ng Diyos. Nahanap ni Clara ang isang asul na pabalat na kuwaderno. Dito, may mga salaysay ng mga tao na nagkakamali sa pagitan ng pagpapatawad at pagpapadali. Ikinuwento ng isang babae kung paano niya inulit ang parehong tulong sa isang kamag-anak na natural na nagsisinungaling at kung paano ang siklo ng kasinungalingan na ito ay ginawa siyang kasabwat ng sakit. Sa dulo ng pahina, may isang pangungusap na may salungguhit. Ang katotohanan na walang pagmamahal ay nakakasakit. Ang pagmamahal na walang katotohanan ay nagkakasakit. Huminga ng malalim si Clara. Napagtanto niya na ang awa ay hindi nagpapagaan ng pagkakamali. Ang awa ay tumuturo sa pagpapagaling. Sa sandaling ito, gusto kitang imbitahan sa isang maikling paghinto ng puso. Kung naantig ka na ng kwentong ito, kung nararamdaman mo na ang espasyong ito, ay isang kanlungan para mag-isip-isip, isaalang-alang ang pag-subscribe sa channel. Hindi ito isang malamig na pakiusap. Ito ay isang paanyaya na magkasama tayong maglakad, nagbabahagi ng mga karanasan ng mga natuto kay Padre Pio na pagsamahin ang katatagan at kabaitan. At kung gusto mo, magbahagi sa comments kung saang bahagi ng buhay mo kinailangan mong sabihin ang tama na para masabi mo ang oo sa kung anong hinihingi ng Diyos. Nang papalubog na ang araw, nagdesisyon si Clara na manatili para sa misa. Pinuno ng simpleng kanta ang simbahan tulad ng isang magaan na kumot. Sa humiliya, nagsalita ang pari tungkol sa maliliit na desisyon na sumusuporta sa malalaking pagbabago. Nagsalita siya tungkol sa katahimikan, oras at pasensya at naalaala ni Clara ang mga oras na humingi siya ng pagmamadali sa Diyos. Ngumiti siya na may bahagyang hiya. Marahil ang himala na hinihintay niya ay wala sa labas, kundi sa pagnanais na pakinggan ang mga bagay na iniiwasan niya hanggang ngayon. Paglabas, sinalubong siya ng patio na may kalangitan na may malambot na kulay. Tinawag siya ng tagapag-ingat, "Bukas, maaga, pumunta ka sa silid-aklatan. May mga nakatagong sulat na nagsasabi tungkol sa mga hangganan ng pagmamahal. Hindi ka nag-iisa." Nagpasalamat si Clara at bumalik sa maliit na silid sa bahay tuluyan. Humiga siya na nakabukas ang bintana at ang mga malalayong kampana ay nagmamarka ng ritmo ng isang panalangin na walang salita. Habang siya ay natutulog, isang ideya ang pumuwesto sa kanyang isipan. Ang pagtulong ay pagsasabi rin ng hindi kapag ang oo ay pumipigil. Kinabukasan, bago uminit ang araw sa mga bato, nasa harap na si Clara ng silid-aklatan. Inabot sa kanya ng tagapag-ingat ang isang kahon na gawa sa kahoy. Dito, sabi niya, may mga kwento ng mga natutong protektahan ang puso upang hindi mawalan ng pag-asa. Binuksan ni Clara ang kahon na parang nagbubukas ng isang banal na lugar. Matatagpuan niya doon ang linya na naghihiwalay sa pagmamadali mula sa pag-aalaga, sa nakasanayan, mula sa kabutihan, sa pagkakasala, mula sa responsibilidad. At gagawin niya ang unang hakbang sa isang mas malayang daan. Binuklat ni Clara ang mga sulat sa kahon na nanginginig ang mga kamay na parang hinahawakan ang alaala ng ibang mga puso. Ang unang sulat ay nagsasabi tungkol kay Teresa, isang babae na laging tumatanggap ng mga kapitbahay sa bahay. May mainit na kape, sariwang tinapay at balikat para iyakan. Ngunit unti-unti napansin ni Teresa na ang ilan ay hindi naghahanap ng pagpapagaan kundi ng mga benepisyo. Ginagamit nila ang kanyang kabaitan bilang isang hagdan ng walang pasasalamat, ng walang pagbabago. Natapos ang salaysay sa isang simpleng pangungusap. Natutunan ko na maging ang kabaitan ay kailangan ng hangganan.
dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi nagpapahintulot na manipulahin. Bumuntong hininga si Clara. Ilang beses niyang napansin sa kanyang silid-aralan na ang ilang estudyante ay gusto lang ng mga shortcut habang ang iba ay nagsisikap ng totoo. Siya mismo maraming beses ay nalito sa pagitan ng pasensya at pagpapahintulot. Ngayon naiintindihan niya na mayroong manipis na hangganan sa pagitan ng pagtuturo at pagtatago ng kamalian. Ang ikalawang sulat ay naglalaman ng kwento ng isang negosyante na nagngangalang Giacomo. Madali siyang nagpapahiram ng pera sa mga kaibigan, naniniwalang gumagawa siya ng kawanggawa. Ngunit sa paglipas ng mga taon, lalong lumubog siya sa utang. Huli na niyang nalaman na hindi siya nagliligtas ng sinuman, kundi pinapahaba lang ang mga masasamang desisyon. Sa tabi ng lagda may isang tala na isinulat mismo, "Itinuro sa akin ng Diyos na ang kawanggawa ay hindi pagliligtas mula sa mga pagkakamali, kundi pagbibigay inspirasyon para sa pagbabago." Naalala ni Clara na nagpautang siya sa mga kakilala na hindi na nagbalik. Ang pagkakasala na dala niya ay ngayon ay nagiging isang aral. Habang nagpapatuloy siya sa mga pahina, nakakahanap si Clara ng mga pattern, mga tao na nagkakamali sa pagitan ng awa at pagpapadali, pagtulong at pagtakas, suporta at pagiging dependent. Ang sentrong mensahe ay malinaw, hindi sapat ang magandang intensyon, kailangan ng karunungan. Isang karunungan na paulit-ulit na sinasabi ni Padre Pio sa mga lumalapit sa kanya. Ang panalangin ang nagtuturo na kilalanin kung ano ang boses ng Diyos at kung ano ang ingay ng mundo. Pinagmamasdan ng tagapag-ingat si Clara ng tahimik. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsalita siya ng may katatagan. Naiintindihan mo ba? Ang pagtulong ay nangangailangan ng lakas ng loob. Lakas ng loob na hindi maging bihag ng sakit ng iba. Lakas ng loob na magtiwala na mas mabuting kumilos ang Diyos kapag tumitigil na tayong makialam. Nararamdaman ni Clara na ang bawat salita ay sagot din sa kanyang pinakatagong mga panalangin. Sa labas, ang kampana ay naghuhudyat ng oras ng nona. Sinara ni Clara ang kahon at tumayo. Naglakad siya sa pasilyo kung saan ang mga anino ay malambot na nakakalat sa mga bato. Dito ay nakatagpo niya ang isang batang peregrina na nagkwento sa kanya ng isang maikling kwento. Lagi akong humihingi kay Padre Pio na pagalingin ang aking pagkabalisa. Ngunit sinabi niya sa akin, "Anak, nalilito ka sa pagitan ng pagpapagaling at pagkontrol. Ang pagpapagaling ay dumarating kapag tinatanggap mo na wala kang kontrol. Ang pangungusap ay umalingaw-ngaw tulad ng martilyo at yakap ng sabay." Sa gabing iyon, hindi makatulog si Clara. Binuksan niya ang bintana at pinagmamasdan ang mataas na buwan. Nagsimula siyang magsulat sa kanyang sariling kwaderno. Ang pagtulong ay hindi laging pagbibigay. Minsan, ito ay pagbibigay espasyo para matuklasan ng iba ang kanilang lakas. Minsan, ito ay pagtitiis sa katahimikan. Minsan, ito ay paghihintay. Ang mga salita ay lumabas na parang humihinga pagkatapos ng matagal na nasa ilalim ng tubig. Kinabukasan, muling nakita ni Clara ang tagapag-ingat. Inabot sa kanya ang isang bagong pakete ng mga testimonya. Sa pagkakataong ito ay tungkol sa mga relasyon na may marka ng pandaraya. Sa kanila, isang matinding salaysay, isang ina na laging tinatago ang adiksyon ng kanyang anak, naniniwalang pinoprotektahan niya ito. Ngunit huli na niyang napagtanto na sa pagtatago ng mga konsekwensya, pinapabagal lang niya ang pagbabago. Nang tumigil ako sa pagliligtas, nakita kong nagsimulang kumilos ang Diyos, sabi ng sulat. Tahimik na umiyak si Clara. Nararamdaman niyang may mga sitwasyon din siya na sinubukan niyang maging tagapagligtas nang hindi napapansin na siya ay kasabwat lang ng pagtakas. Sa puntong ito, gusto kong buksan ang puso ko sa iyo na kasama ko. Ilan sa atin ang hindi nagdadala ng bigat ng pagnanais na ayusin ang lahat? Kung ganun din ang naramdaman mo, magbahagi sa comments. Ikwento ang iyong kwento, ang iyong pakikipaglaban, ang iyong karanasan sa mga turo ni Padre Pio. Ang iyong boses ay maaring magpalakas sa ibang tao na ngayon ay nangangailangan marinig na hindi sila nag-iisa. At kung hindi ka pa bahagi ng komunidad na ito, mag-subscribe upang magkasama tayong magpatuloy, nag-aaral at lumalaki
sa pananampalataya. Lumipas ang mga araw at ipinagpatuloy ni Clara ang kanyang tahimik na peregrinasyon sa pagitan ng mga sulat at alaala. Natuklasan din niya ang mga salaysay ng mga tao na nalito sa pagitan ng pagiging mapagbigay at pagiging iresponsable. Ikinuwento ng isang lalaki kung paano siya nag-alok ng tirahan sa mga hindi niya kakilala nang walang pag-iingat at sa huli ay inilagay sa panganib ang kanyang pamilya. Ikinuwento ng isa pa kung paano siya nagbigay ng pera sa isang taong nagsabing nangangailangan ngunit ginamit ang halaga sa pagsusugal. Ipinapakita ng mga testimonya na ito ang kahalagahan ng pagkilala hindi bilang isang hadlang kundi bilang isang proteksyon. Natutunan ni Clara na maging ang kabaitan ay maaaring maging isang bitag kapag hindi ito nakasalalay sa panalangin. Buod ng tagapag-ingat, ang kawanggawa na walang panalangin ay nagiging pangangailangan. Tanging ang nakikinig sa Diyos ang nakakaalam kung kailan ang oo ay isang biyaya at kung kailan ang hindi ay isang kalayaan. Sa pagtatapos ng isa pang araw, nanatili si Clara sa harap ng krusipiho sa kapilya. Nagsalita siya ng mahina, "Panginoon, turuan mo akong magmahal nang hindi nawawala ang sarili ko." At sa gabing iyon, habang tumutugtog ang mga kampana sa huling oras, nakaramdam siya ng katahimikan na matagal na niyang hindi nakilala. Parang si Padre Pio mismo ang bumulong sa kanyang puso. Ang tunay na tulong ay humahantong sa langit, hindi sa bilangguan ng pagkakamali. Kinabukasan, gumising si Clara na may mahinang kampana. Ang sariwang hangin ay pumasok sa silid at kasama nito isang bagong disposisyon. Naglakad siya patungo sa kumbento at nakita ang tagapag-ingat na naghihintay na sa kanya. Hawak ang isa pang volume ng mga sulat. Ngayon, sabi niya, babasahin mo ang tungkol sa mga desisyon na sumusubok sa puso. Kung kailan ang pagtulong ay maaaring maging kasabwatan at kung kailan ang katahimikan ang tanging tulay para kumilos ang Diyos. Nakaramdam si Clara ng panlalamig, ngunit nagdesisyon siyang magpatuloy. Ang unang sulat ay nagsasabi tungkol kay Lorenzo, isang binata na sangkot sa maliliit na krimen. Ang kanyang pamilya, sa takot sa kahihiyan, ay laging tinatago ang kanyang mga pagkakamali. Binabayaran ang kanyang mga utang, tinatago ang kanyang mga pagkakamali, gumagawa ng mga dahilan. Ang resulta, hindi kailanman hinarap ni Lorenzo ang katotohanan. Tanging nang magdesisyon ang kanyang ina na may luha na hindi na siya tatakpan, siya ay bumagsak sa ilalim ng balon. Ang sakit ay malaki, ngunit nagbigay ito ng espasyo para sa pagsisisi. Dahan-dahang nagbasa si Clara, iniisip ang mga oras na sinubukan din niyang maging panangga para sa mga mahal niya, nang hindi napapansin na ninanakawan niya ang iba ng pagkakataon na magbago. Ang ikalawang sulat ay naglalaman ng testimonya ni Ana na inalay ang kanyang lakas sa pagtulong sa isang kaibigan na laging nasa krisis. Umiiyak siya kasama, naghahanap ng solusyon, nag-aalok ng kanlungan. Ngunit napansin niya na ayaw magbago ng kanyang kaibigan. Gusto niya lang ng kasama para hindi niya maramdaman na nag-iisa siya sa kanyang mga pagkakamali. Nagtatapos ang salaysay sa ganito, naintindihan ko na may pagkakaiba sa pagitan ng pag-aaliw at pagpapanatili ng pagkakamali. Ang pag-aaliw ay nagpapagaan, ngunit hindi maaaring magkulong. Malungkot nang ngumiti si Clara. Naintindihan niya na ang pagkakaibigan ay nangangailangan din ng lakas ng loob na magsabi ng hindi. Ang ikatlong kwento ay tungkol sa isang magsasaka na nagngangalang Mateo. Mayroon siyang matabang lupa, ngunit mas gusto niyang mag-aksaya ng mga araw sa mga taberna. Tuwing bumabalik siya na may utang, ang mga mapagbigay na kapitbahay ay tumutulong sa kanya. Hanggang sa isang araw, napagod, nagdesisyon silang tumigil. Sa kawalang iyon, natagpuan ni Mateo ang kahulugan ng trabaho. Kung hindi dahil sa kakulangan, hindi ako luluhod, sabi ng kanyang testimonya. Pumikit si Clara at nag-isip, minsan, ang pinakamalaking tulong ay ang pagpapahintulot sa iba na maramdaman ang kawalan upang hanapin nila ang presensya ng Diyos. Lumapit ang tagapag-ingat at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang balikat. Naiintindihan mo ba, anak? May mga oras na gusto ng puso na buhati ng mga krus na hindi naman ibinigay sa kanya. Ngunit ang
Ang Diyos lamang ang nakakaalam ng bigat ng bawat isa. Si Clara na may damdamin ay tumangulang. Sa labas, nagsimulang umambon. Naglakad si Clara sa pasilyo. Naririnig ang mga patak sa lumang bubong. Nararamdaman niya na ang bawat sulat ay parang isang salamin. Sa bawat salaysay, nakita niya ang mga piraso ng sarili niyang buhay. Ang kapatid na umaasa, ang mga kasamahan sa trabaho na umaasa sa kanyang kabaitan, ang mga miyembro ng pamilya na nalito sa kanyang kabaitan sa pagiging obligasyon. Lahat ng ito ay ngayon ay nagkakaroon ng ibang liwanag. Sa kapilya, sa harap ng altar, nagdesisyon si Clara na magdasal. Hindi siya humingi ng sagot kundi ng karunungan. Panginoon, naway marunong akong magmahal nang hindi nawawala ang sarili ko. Naway marunong akong magsabi ng oo nang walang takot at magsabi ng hindi nang walang pagkakasala. Habang binibigkas niya ang mga salitang ito, nakaramdam siya ng ibang kapayapaan na parang si Padre Pio mismo ay naroon, nagpapatibay na ang pagkilala ay panalangin din. Nang lumaon, inabot sa kanya ng tagapag-ingat ang isang huling sulat para sa araw. Ito ay ang testimonya ng isang lalaki na sa loob ng maraming taon ay tumulong sa isang mayabang na kamag-anak. Laging nag-aalok ng payo, ngunit tumatanggap ng paghamak. Laging nag-aalok ng tulong, ngunit tumatanggap ng kawalang utang na loob. Hanggang sa pagod na, nagdesisyon siyang lumayo. Ilang taon pagkatapos, nilapitan siya ng kamag-anak na ito para magpasalamat. Ang iyong kawalan ang nagpagising sa akin sa aking pangangailangan. Ngumiti si Clara. Minsan, ang distansya ang pinakatapat na pagtuturo. Sa gabing yon, nagsulat si Clara sa kanyang diary. Ang pagmamahal ay hindi lang presensya. Ito rin ay kawalan na nagtuturo. Sinara niya ang kwaderno at natulog ng may katiyakan na nagsisimula pa lang ang kanyang paglalakbay. Ang araw ay sumisikat ng mahina sa mga burol ng San Giovanni Rotondo. Gumising si Clara na mas magaan na parang bawat sulat na binasa ay nag-alis ng isang bato sa kanyang daladalahan. Nagtungo siya muli sa silid-aklatan kung saan inaayos na ng tagapag-ingat ang isa pang koleksyon ng mga testimonya. Sinalubong siya nito ng may kalmado na ngiti at sinabi, "Ngayon ay babasahin mo ang tungkol sa mga panganib ng pagkalito sa pagitan ng tulong at pagiging dependent." Marami sa mga pumunta dito ang nag-iwan ng mga kwento na nagtuturo ng aral na ito. Ang unang kwento ay tungkol kay Domenico, isang lalaki na laging umaasa sa mga pabor ng kanyang bayaw. Humihingi ng pera, humihingi ng pabor, humihingi ng oras. Hindi siya nagsisikap dahil alam niyang laging mayroong mag-aayos para sa kanya. Ang bayaw na pagod na ay humingi ng espiritual na payo at narinig, "Hindi ka maaaring maging tagapagligtas ng isang taong ayaw maligtas. Ang pagmamahal ay hindi pumapalit sa malayang kalooban." Nang tumigil na siya sa pakikialam, napilitan si Domenico na maghanap ng trabaho at sa paglipas ng panahon, natuklasan niya ang mga talento na hindi niya kailanman ginamit. Nakita ni Clara ang sarili niya. Ilang beses niyang ginawa ang sarili niyang saklay dahil sa kabaitan. Ilang beses dahil sa takot na magmukhang matigas, pinahaba niya ang mga sitwasyon na sana ay nagbago na. Ang bawat salaysay ay parang naghila mula sa kanya ng isang sagot na nakatago. Ang ikalawang kwento ay tungkol kay Beatrice, isang dalaga na laging naghahanap ng atensyon. Umiiyak sa harap ng anumang katahimikan. Dinadramatize ang bawat kawalan. Ang mga kaibigan dahil sa awa ay tumatakbo upang tulungan siya hanggang sa napagtanto nila na pinapakain lang nila ang kanyang kawalan. Sa testimonya, kinikilala mismo ni Beatrice, "Hindi ako naghahanap ng tulong, naghahanap ako ng manunood." Nang tumigil na ang mga kaibigan ko sa pagtulong sa akin, natutunan kong hanapin ang Diyos sa katahimikan. Nararamdaman ni Clara na nag-iinit ang kanyang puso. Kinikilala niya na naging manonood na siya sa marami nang hindi napapansin. Nagdala ang tagapag-ingat ng isang kapansin-pansing salaysay, ang karanasan ng isang doktor na sa pagsubok na iligtas ang lahat sa paligid niya, nawala ang sarili niyang kalusugan. Sumulat mismo siya, "Ang pagtulong ng walang hangganan ay nagpabaling sa akin na kailangan ko rin palang alagaan ang sarili ko." Nagbasa si Clara at
at nakaramdam ng buhol sa kanyang lalamunan. Naalaala niya ang mga gabi na gising siya, nagche-check ng mga papel, sinasagot ang mga tawag, inaayos ang mga problema na hindi naman niya. Naintindihan niya na ang pag-aalaga sa sarili ay isa ring gawain ng pagmamahal dahil ang pagod na puso ay hindi makapagbigay ng buhay. Tumunog ang kampana sa tanghali. Nagdesisyon si Clara na maglakad patungo sa patio kung saan isang grupo ng mga peregrino ang nagdarasal ng rosaryo. Umupo siya sa gitna nila at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya na maaari lang siyang maging nandyan. Hindi niya kailangang ayusin ang kahit ano. Hindi niya kailangang buhati ng sinuman, magdasal lang. At sa simpleng pag-uulit ng Ave Maria, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanya. Sa hapon, inabot sa kanya ng tagapag-ingat ang isang maliit na relikya, isang kopya ng isang sulat na isinulat mismo ni Padre Pio. Dito, isang pangungusap ang umalingaw-ngaw ng malakas. Ang kawanggawa na hindi nagtuturo ng katotohanan ay hindi kawanggawa. Ito ay ilusyon. Hawak ni Clara ang papel na parang hawak niya ang isang salamin. Naintindihan niya na ang pinakamalaking aral ay hindi ang pagtigil sa pagtulong, kundi ang pag-aaral na tumulong sa paraang ang iba ay makakalakad kasama ng Diyos at hindi lang kasama niya. Pagbalik sa silid, nagsulat si Clara sa kanyang kwaderno. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nagkulong, nagpapalaya. Hindi ito nagpoprotekta mula sa paglaki, kundi nagpapalaki. Hindi ito nagpapakain ng pagiging dependent, kundi ng pag-asa. Sinara niya ang kwaderno at hinayaan ang sarili na makatulog sa malayong tunog ng mga kampana. Magkakasunod ang mga araw at nararamdaman na ni Clara na dala-dala niya hindi lang ang mga sulat at kwento, kundi pati na rin ang isang bagong pananaw sa sarili niyang buhay. Sa sumunod na umaga, dinala siya ng tagapag-ingat sa isang mas pribadong espasyo sa silid-aklatan. Dito, nakalagay sa isang simpleng kahon na gawa sa maitim na kahoy ay mga sulat na nagsasabi tungkol sa matitinding desisyon na ginawa sa liwanag ng pananampalataya. Dito, paliwanag niya, ay mga testimonya ng mga natuto na hindi laging ang tulong ang daan. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay nangangailangan ng katatagan. Ang unang sulat ay mula sa isang dalaga na nagngangalang Elisabeta. Ikinuwento niya na nabuhay siya sa loob ng maraming taon sa pagsubok na suportahan ang kanyang asawa sa kanyang pagiging irresponsable. Ginagasta niya ang pera sa sugal, pinababayaan ang bahay, ngunit naniniwala siya na ang pagtitiis sa lahat ay patunay ng kabutihan. Hanggang sa pinayuhan siya sa kumpisalan, narinig niya, ang pagbuhat ng krus ay hindi pagbuhat ng pagkakamali ng iba. Ito ay pagbuhat ng pagmamahal na humahantong sa pagbabago. Tanging nang maglagay siya ng matitinding hangganan, nagsimulang kilalanin ng kanyang asawa ang bigat ng kanyang mga desisyon. Nakaramdam si Clara ng panginginig. Ilang beses siyang nagkamali sa pagitan ng pasensya at pagiging kasabwat. Ang ikalawang sulat ay nagsasabi tungkol kay Pietro na laging nag-aalok na ayusin ang mga problema ng kanyang kapatid. Ngunit ang kapatid na nasanay ay hindi kailanman nagsikap. Nang magkasakit si Pietro at hindi na niya kaya ang ganong gawain, nakita ng kapatid ang sarili niyang nag-iisa at sa unang pagkakataon, kinailangan niyang maghanap ng trabaho. Nagtatapos ang salaysay sa pangungusap. Ang aking limitasyon ang naging daan para sa kanyang biyaya. Napagtanto ni Clara kung paano, minsan, ang sariling pagdurusa ang nagbibigay espasyo para kumilos ang Diyos. Habang nag-iisip, naglakad si Clara sa patio at nakatagpo ng isang grupo ng mga peregrino na nagbabahagi ng mga kwento sa paligid ng isang nakasinding kandila. Sinabi ng isa sa kanila, natutunan ko na ang hindi ay maaari ring maging panalangin. Dahil kapag sinasabi ko ang hindi sa pagkakamali, sinasabi ko ang oo sa plano ng Diyos.
tinago ni Clara ang pangungusap na ito na parang nagtatago siya ng isang kayamanan. Sa gabi, nag-iisa sa kanyang silid, binuksan muli ni Clara ang asul na kwaderno. Nagsulat siya, ang hindi pagtulong ay hindi laging pagtanggi. Maaari itong paggalang, maaari itong pagtitiwala sa Diyos, maaari itong pagmamahal na naghihintay ng tamang oras. Nang sinara niya ang kwaderno, napansin niya na ang kanyang pagkakasala ay nagsisimulang matunaw tulad ng asin sa tubig. Kinabukasan, inabot sa kanya ng tagapag-ingat ang isang espesyal na sobre. Sa loob nito, isang maliit na tala na nauugnay sa isang payo ni Padre Pio. Ang puso na nauubos sa pagsubok na iligtas ang lahat ay nakakalimutan na si Kristo lamang ang tagapagligtas. Naantig si Clara. Naintindihan niya na ang kanyang misyon ay hindi ang pumalit sa Diyos, kundi ang makipagtulungan sa Kanya ng may kababaang loob at mga hangganan. Sa misa, nag-alay si Clara ng isang tahimik na panalangin. Padre Pio, turuan mo akong magmahal nang hindi nahuhulog sa bitag ng pagmamataas na gustong maging kailangan sa lahat. Sa pagtatapos ng misa, nakaramdam siya na may nagbago sa kanyang dibdib. Hindi na lang siya isang bisita na naghahanap ng sagot, kundi isang taong nagsisimulang magdala ng mga bagong binhi na itatanim. Ang mga araw ni Clara sa San Giovanni Rotondo ay nagiging isang tahimik na retreat. Ang bawat sulat, bawat pagtatagpo ay parang isang bagong pahina na isinusulat ng Diyos sa kanyang kaluluwa. Isang umaga, nang dumating siya sa silid-aklatan, nakita niya ang tagapag-ingat na may mas seryosong ekspresyon. Hawak niya ang isang lumang kwaderno na may gasgas na pabalat. Ito, sabi niya, ay hindi lang naglalaman ng mga kwento ng mga natulungan, kundi pati na rin ng mga tumulong ng walang pag-iingat at nagbayad ng mahal para doon. Nakaramdam si Clara na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ay parang ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang paglalakbay. Ang unang testimonya ay nagsasabi tungkol sa isang babae na sa loob ng maraming taon ay sinuportahan ng isang kamag-anak na lulong sa bisyo. Naniniwala siya na pinoprotektahan niya ito, ngunit sa katotohanan ay pinahaba lang niya ang kanyang pagbagsak. Nang sa wakas ay sinabi niyang tama na, hinarap niya ang mga kritisismo, luha at pagkakasala. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, napagtanto niya na ang kanyang katatagan ay nagbukas ng espasyo para sa tunay na paggaling. Nagbasa si Clara at nakaramdam ng buhol sa kanyang dibdib. Naalaala niya ang mga sitwasyon na pinanatili niya ang isang tao sa mga nakakasirang pattern dahil sa takot na magmukhang malupit. Ang ikalawang salaysay ay mula sa isang guro na dahil sa awa ay laging tinatanggap ang mga pagkakamali ng kanyang mga estudyante nang hindi sila kinokorekta. Gusto niyang mahalin at ayaw niyang biguin ang sinuman. Ngunit sa paglipas ng mga taon, napagtanto niya na ang kanyang kabaitan ay naging kapabayaan. Hindi lang nila kailangan ng pagmamahal, kailangan nila ng katotohanan, isinulat niya. Pumikit si Clara. Siya, isang guro, ay naintindihan ang sakit ng pagkilalang iyon. Ang isa pang testimonya na mas nakakaantig ay mula sa isang nurse. Nag-alay siya ng maraming taon sa pag-aalaga sa isang kaibigan na manipulative na sinasamantala ang kanyang kabaitan. Ang resulta ay pisikal at espiritual na pagkapagod. Tanging nang lumayo siya, natagpuan niyang muli ang sarili niyang pananampalataya. Natuklasan ko na ang pagiging martir ng pagkakamali ng iba ay hindi pareho sa pagiging martir para kay Kristo, sabi ng kanyang tala. Huminga ng malalim si Clara. Ang bagay na iyon ay umalingaw-ngaw sa bawat hibla ng kanyang alaala. Sa break para sa tanghalian, nagdesisyon si Clara na maglakad sa hardin ng kumbento. Ang mga simpleng bulaklak, ang awit ng mga ibon, lahat ay parang nagpapahiwatig sa kanya na ang buhay ay nangangailangan din ng gaan. Hindi lang ito tungkol sa mga hangganan, ito rin ay tungkol sa tiwala. Habang pinagmamasdan ang mga rosas, naalaala niya ang mga salita ng tagapag-ingat. Ang pagkilala ay hindi pagtigas. Ito ay pag-aaral na magmahal sa tamang oras.
Sa parehong araw, dumalo si Clara sa isang tahimik na adorasyon sa harap ng banal na sakramento. Nananatili siyang tahimik sa loob ng mahabang minuto, hinahayaan ang kanyang paghinga na sumabay sa tibok ng nakasinding kandila. At sa kaibuturan ng kanyang puso, narinig niya ang parang isang mahinang boses. Huwag kang matakot magsabi ng hindi. Ang hindi na sinasabi sa aking pangalan ay oo rin sa buhay ng iba. Pagbalik sa silid, nagsulat si Clara. Ang pagmamahal ay hindi pagkawala ng sarili. Ito ay pag-alay ng sarili sa paraan na matatagpuan ng iba ang kanilang sarili sa Diyos. Ang mga letra ay parang mas matatag kaysa sa mga naunang araw. Parang ang paglalakbay ay nagbago hindi lang sa kanyang isipan, kundi pati na rin sa kanyang sariling sulat kamay. Hindi na si Clara ang pareho na dumating. Ang oras na ginugol sa katahimikan na lumubog sa mga kwento ng iba ay ginawa siyang isang tagapagsalaysay ng sarili niyang buhay. Nang dumating siya sa silid-aklatan, inabot sa kanya ng tagapag-ingat ang isang maliit na sobre na may selyo na wax. Ito ay mga sulat na isinulat ng mga taong natuklasan ang lakas ng hindi at ang ganda ng oo na sinabi sa tamang oras, paliwanag niya. Nararamdaman ni Clara na ito ang magiging pagtatapos ng kanyang peregrinasyon. Ang unang sulat ay mula sa isang byuda na nagngangalang Angela. Ikinuwento niya na pagkatapos mamatay ang kanyang asawa, nabuhay siya para lang pasayahin ang kanyang mga anak na may edad na. Ginagawa niya ang lahat para sa kanila. Inaayos ang lahat ng problema, ngunit hindi siya kailanman nakatanggap ng pasasalamat. Hanggang sa isang araw, pagod na, narinig niya sa panalangin, hindi kawalan ng pagmamahal ang pagpapalaya sa mga mahal mo mula sa pagiging dependent sa iyo. Nang magdesisyon siyang hayaan ang bawat anak na harapin ang kanilang mga desisyon, napagtanto niya na noon lang sila nag-mature. Naantig si Clara, iniisip ang sarili niyang pamilya. Ang ikalawang sulat ay mula sa isang binata na nagngangalang Carlo. Ikinuwento niya na laging gusto niyang tanggapin sa isang grupo ng mga kaibigan na tinutuya ang pananampalataya. Sinusubukan niyang pasayahin sila, binabayaran ang mga gastusin, nag-aalok ng tulong. Ngunit hindi siya kailanman iginalang. Isang araw, pagod na, nagdesisyon siyang lumayo. Sa simula, nakaramdam siya ng kalungkutan. Ngunit pagkatapos, ay natagpuan niya sa komunidad ng parokya ang isang grupo na nagmamahal sa kanya kung sino siya. Ang aking hindi ay nagbukas ng daan para sa oo ng Diyos, isinulat niya. Ngumiti si Clara. Nakita niya doon ang isang paalala na hindi dapat pagkamalian ang pagtanggi sa kalayaan. Ang ikatlong testimonya ay mula sa isang babae na nagngangalang Lucia na laging tumutulong sa kanyang asawa na itago ang mga kasinungalingan. Akala niya ay pinoprotektahan niya ang kanilang kasal, ngunit pinalalakas lang niya ang pandaraya. Hanggang sa pakikinig sa isang humiliya tungkol sa katotohanan, nagdesisyon siyang tumigil. Ang proseso ay masakit, ngunit nakapagpapalaya. Sumakit ang katotohanan, ngunit pinagaling ako nito, sabi niya. Nakaramdam si Clara ng pangingilabot. Napagtanto niya na ang pagmamahal ay ang pagkakaroon din ng lakas ng loob na liwanagin ang mga bagay na nakatago. Habang nagbabasa, nararamdaman ni Clara na ang lahat ng kwento ay bumubuo ng isang mosaic. Isang mosaic kung saan ang bawat bato, bawat kulay, bawat sakit ay nagpapakita ng parehong mensahe. Ang pagtulong ay hindi laging pagsasabi ng oo. Ito ay higit sa lahat pagkilala sa liwanag ng pananampalataya kung ano ang nagpapalakas at kung ano ang nagkukulong. Sa pagtatapos ng hapon, nagpaalam si Clara sa silid-aklatan. Ngumiti ang tagapag-ingat at sinabi, "Ngayon ay may sarili ka ng mga sulat na isusulat. Ang iyong buhay ang magiging susunod na testimonya." Nagpasalamat si Clara ng tahimik na may luha na pinipigilan. Pagbalik sa silid, binuksan niya ang asul na kwaderno at nagsulat ng kanyang huling mga linya ng paglalakbay. Natutunan ko na ang pagsasabi ng hindi ay pagmamahal din.
natutunan ko na ang pagtulong ay hindi pag-alis ng sarili ko, kundi pagtitiwala sa Diyos. Natutunan ko na ang kabaitan ay kailangan ng ugat sa katotohanan o magiging marupok ito tulad ng buhangin. Sinara niya ang kuwaderno at humiga na may kapayapaan sa kanyang puso. At sa sandaling ito, gusto ko ring mag-iwan ng paanyaya para sa iyo na sumama sa amin hanggang dito. Kung ang kwentong ito ay nagbigay ng liwanag sa iyong puso, mag-subscribe sa channel. Dito, nagbabahagi kami ng mga kwento na nagsasabi tungkol sa mga hangganan, pananampalataya at pagmamahal na inspirasyon ng testimonya ni Padre Pio. At sa comments, sabihin ang iyong karanasan. Kailan mo kinailangan matutunan na magsabi ng hindi para sa wakas ay masabi mo ang oo sa kung ano ang pinapangarap ng Diyos para sa iyong buhay. Ang iyong pagbabahagi ay maaaring maging sagot sa panalangin para sa isang taong ngayon ay nangangailangan na marinig. Sa huling araw sa San Giovanni Rotondo, dumalo si Clara sa isang solemne na misa. Habang ang koro ay umaawit ng isang malambot na kanta, naalaala niya ang lahat ng kanyang naranasan. Ang mga sulat, ang mga pagtatagpo, ang mga katahimikan. At naintindihan niya na hindi siya babalik na pareho sa kanyang bahay. Babalik siya na mas malaya, mas may kamalayan, mas buo. Paglabas sa simbahan, tiningnan niya ang langit at bumulong. Salamat, Padre Pio, sa pagtuturo mo sa akin na ang pagmamahal ay pagkilala rin. At sa sandaling iyon, ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap ay tuluyang tumira sa kanyang kaluluwa. Isang kapayapaan na hindi nagmumula sa bigat ng pagdadala sa lahat, kundi sa gaan ng pag-aalay sa lahat sa Diyos. Sa sumunod na linggo, sa kanyang pang-araw-araw na gawain, napansin ni Clara kung paano nagbago ang kanyang paraan ng pagtingin sa mga tao. Patuloy siyang nagiging mapagmasid, mapagbigay at malapit, ngunit ngayon ang kanyang mga kilos ay nagdadala ng isang bagong kamalayan. Kapag may lumapit sa kanya ng nagmamadali, humihingi na ayusin niya ang lahat. Humihinga ng malalim si Clara at tinanong ang sarili, ito ba ang tawag sa akin o ang Diyos ba ang humihingi sa akin na maghintay? Ang simpleng tanong na ito ay nagiging kanyang kompas. Isang araw, sinubukan ng isang kasamahan sa trabaho na ilipat sa kanya ang mga responsibilidad na hindi sa kanya. Si Clara, na may kalmado na boses, ay sumagot, tiwala ako sa iyo, alam kong kaya mo itong hawakan. Sa simula, nainis siya, ngunit pagkatapos ay nakahanap siya ng lakas para gawin ang kanyang gawain. Napagtanto ni Clara muli na ang hindi ay maaaring maging isang gawain ng pagtitiwala. Ang isa pang mahalagang sandali ay nang mangulit ang isang kaibigan sa pag-uulit ng mga masasamang desisyon. Dati, mag-aalok si Clara ng pera, oras at enerhiya. Ngayon, nag-aalok siya ng pakikinig, panalangin at ang katatagan ng hindi pagpapalakas sa mga pagkakamali. Natuklasan niya na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nagpapakain ng mga ilusyon, kundi sumasama sa mga mahihirap na daan ng may katotohanan at pasensya. Ang bawat hakbang ni Clara ay nagpapakita ng mga aral na natutunan niya kay Padre Pio. At sa kaibuturan, nararamdaman niya na ang kanyang peregrinasyon ay hindi nagtapos nang umalis siya sa San Giovanni Rotondo. Dala niya ang kumbento sa loob niya, hindi gawa sa mga bato at dingding, kundi sa mga alaala, sulat at pagkilala. Kaya ang kwento ay nabubuo. Ang kabaitan ay hindi nawala, nagmature lang. Ang pagtulong ay tumigil sa pagiging automatikong kilos at naging panalangin na nasa aksyon. Ang pagmamahal ay tumigil sa pagiging bigat at naging kalayaan. At marahil ito rin ang iyong daan, mahal na kaibigan na kasama namin. Dahil lahat tayo sa isang punto ay nakaramdam na ng pagkabigat sa gawain na iligtas ang mundo gamit ang sarili nating mga kamay. Ngunit pinapaalala sa atin ni Padre Pio na si Kristo lamang ang tagapagligtas. Tayo ay tinawag na magmahal at ang tunay na pagmamahal ay marunong maghintay, marunong magsabi ng oo
at marunong magsabi ng hindi. At sa huling pag-iisip na ito, tinatapos natin ang paglalakbay na ito ng 40 hanggang 50 minuto ng magkasama. Naway ang testimonya ni Clara at ang mga salitang inspirasyon mula sa buhay ni Padre Pio ay tumulong sa iyo na matuklasan ang kagandahan ng isang pagmamahal na hindi nagpapahintulot na manipulahin kundi gumagabay at nagpapalakas. Dahan-dahang bumalik si Clara sa kanyang gawain, ngunit may malalim na nagbago. Ang mga sulat na binasa niya, ang mga payo na narinig niya, ang mga katahimikan na naranasan niya ay hindi na natili sa kumbento. Sila ay naglalakbay na ngayon sa loob niya na parang bawat alaala ay isang liwanag na nagbibigay ilaw sa kanyang pang-araw-araw na mga kilos. Sa bawat pagtatagpo, sa bawat desisyon, dala ni Clara ang isang bagong panalangin. Panginoon, turuan mo akong magmahal sa tamang paraan, hindi sobra para masakal, hindi kulang para masaktan, kundi sa tamang sukat na nagpapalaya. Lumipas ang mga araw at ang natutunang katahimikan ay nagiging nakikita. Napansin ng mga kasamahan na hindi na siya nagpapahila sa pagmamadali o emosyonal na pananakot. Ang kanyang kapatid na nagiging matigas pa rin ay unti-unting nagsisimulang mag-isip-isip tungkol sa sarili niyang buhay dahil hindi na siya makahanap ng sinuman na magtatago ng kanyang mga pagkakamali. Ang mga estudyante ay natututo hindi lang ng mga asignatura sa paaralan, kundi pati na rin ang halaga ng responsibilidad. At si Clara, ng tahimik, ay naintindihan na ang aral ay hindi lang tungkol sa pagtulong o hindi pagtulong. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng may karunungan. Iniaalay ang bawat hakbang sa paningin ng Diyos. Minsan, sa gabi binubuksan niya muli ang asul na kwaderno. Naalaala niya ang mga araw sa San Giovanni Rotondo at nagsusulat ng maikling mga pangungusap tulad ng mga panalangin. Ang pagmamahal ay paghihintay. Ang pagmamahal ay pagtitiwala. Ang pagmamahal ay pagtanggirin. Ang bawat linya ay isang paalala na ang pananampalataya ay hindi humihingi ng kawalang muwang, kundi ng maturity. Sa maturity na ito, natagpuan niya ang kapayapaan. Isang linggo sa misa, napansin ni Clara na hindi na siya nagdadasal na humihingi ng lakas sa lahat ng oras. Ngayon ay humihingi na siya ng karunungan. At ang pagbabagong ito ay labis na nakaantig sa kanya. Natuklasan niya na ang lakas na walang karunungan ay pagod, ngunit ang karunungan na may pagmamahal ay kapahingahan. Nang tumanggap siya ng komunyon, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Nararamdaman niya na ang kabaitan kapag ginagabayan ng katotohanan ay hindi nagiging bigat, namumulaklak ito. At dito, mahal na kaibigan na sumama sa buong paglalakbay na ito, gusto kong mag-iwan ng huling paanyaya. Kung naantig ng kwentong ito ang iyong puso, kung ang buhay ni Padre Pio ay nagbibigay inspirasyon din sa iyong paglalakbay, mag-subscribe sa channel na ito. Hindi tulad ng isang taong nagkiklik lang ng isang button, kundi tulad ng isang taong sumasali sa isang pamilya na nagbabahagi ng pananampalataya, mga kwento at mga aral. Sa comments, iwanan ng iyong boses. Ikwento kung kailan mo natuklasan na ang tunay na pagmamahal ay nangangahulugan din ng paglalagay ng mga hangganan. Ang iyong kwento ay maaaring maging sagot sa panalangin para sa isang taong ngayon ay nangangailangan na makinig. Kaya ang siklo ay nabubuo. Dumating si Clara sa San Giovanni Rotondo na naghahanap ng mga paliwanag at umalis na may dalang karunungan. Tayo, sa pakikinig sa kanyang kwento, ay nakatanggap din ng isang piraso ng kayamanang iyon dahil ang pananampalataya ay hindi lang milagro o emosyon. Ito ay pagkilala, ito ay katotohanan, ito ay lakas ng loob na magmahal sa tamang oras at sa tamang sukat. At tulad ng itinuro ni Padre Pio, ang panalangin ng susi na nagbubukas sa puso ng Diyos, ngunit ang pagsunod ang susi na nagbubukas sa puso ng tao. Naway ang video na ito ay hindi magtapos dito, kundi patuloy na umalingaw-ngaw sa iyong buhay tulad ng isang tahimik na melodiya na hindi kailanman naglalaho.